Dear Kapuso, taong 2003 noong maganap ang isang pangyayaring itinuring kong bangungot at sumpa sa buhay ko. Namatay si Mami sa kagagawan ng aking ama. Dadalawa lang kami ni Mami sa mundo mula pa noong maliit ako. Sa Maynila niya ako isinilang pero dito ako lumaki. At nasa akin ang pagtataka kung bakit si Papa madalang kaming uwian. Kung bakit wala akong lolo at lola, bakit wala akong mga pinsan, mga tito at mga tita. Mataba na si Mami noon pero maganda pa rin. Napakainit ng panahon noon. Summer nga kasi at kagagraduate ko lamang ng high school. Minsang bigla ang dumating si Papa. May hinahanap na pera si Papa mula kay Mami, pero ayaw magbigay ng Mami at naririnig ko ang pangalan kong nasasali sa away nila. Ang narinig ko para daw sa pag-aaral ko ang perang yon kaya't hindi niya ibibigay. Tinatakpan ko ang tenga ko kapag nag-aaway sila. Nakakarindi kasi talaga. Madalang nga lang magpakita si Papa pero pag dumarating siya, inaaway pa niya ang Mami ko. Kaya lang pakiramdam ko'y matindi ang away nila noon. Pakiramdam ko pa naging physical sila. May sakitan nang nangyari. Narinig ko ang kalabog. Kasunod noon, nininerbyos na sigaw ni Papa sa pangalan ni Mami ang narinig ko. Unang atake ni Mami sa high blood ang kinamatay niya. Maraming nakilamay, mga kapitbahay, mga barangay officials, pero wala ni isa sa kanila ang pwede kong yakapin o iyakan. Si Papa ilang beses na lumapit sa akin pero siya ang kaisa-isang tao na kinasusuklaman ko ng sobra at nag-iisang taong sinisisi ko sa pagkawala ng aking nag-iisang pamilya. Nung unang gabi ng lamay, hindi ko napigilan ng sarili ko nang lapitan niya ako. Ibinihus ko lahat ng sama ng loob ko sa kanya. Sinabi ko pang sana siya na lang ang namatay. Wala sina Jeline at Arian noon. Nasa Maynila sila para mag-take ng entrance exams sa UP. Si Rogen naman na boyfriend ko noon, nagbakasyon sila ng buong pamilya niya sa Camarines Sur. Wala talaga akong ka-close noon. Dumating din ang advisor namin noong 4th year high school ako, pero hindi naman sila nagtagal. Noong pangatlong gabi ng lamay, actually madaling araw na yon at halos ako na lang ang nagbabantay sa kabaong ni Mami. May isang lalaking lumapit. Gusto mo ba ng kape, AP? Ipagtitimpla kita, sabi niya. Sandali ko siyang tinitigan. Sinikap kong ngumiti kahit papano. Sige nga, Abiel, sagot ko. Ngumiti siya bago pumasok sa aming maliit na kusina. Pagbalik niya ay hawak niya ang 2 tasa ng kape. Condolence pala, AP. Mahinang sabi niya nung maiabot niya sa akin ang kape. Salamat, sagot ko. Nung unang gabi pa sana ako lalapit sa'yo, kaya lang parang nahihiya akong lumapit, sabi niya. Okay lang yan, Abiel. Salamat ulit ha. Sagot ko. Ewan ko kung bakit kaya ko na siyang kausapin noon. Siguro dahil kailangan ko nga ng mga taong makakausap ng mga panahong yon. Pero siguro kung hindi lang namatay si Mami, patuloy ko pa rin iiwasan si Abiel. Paninindigan ko pa rin ang kayabangan ko sa kanya. Kababata ko si Abiel,
kalaro noong maliliit pa kami hanggang grade 4 ng elementarya. Kaso nung grade 6 na kami, Valentine's Day yon ng 2000. Lunes noon kaya may pasok sa school. Sina Abiel at mga kasama niya nakatambay noon sa koridor at may hawak silang tigi-isang piraso ng bulaklak na pinitas nila sa garden. Nagulat lang ako nung pagtapat ko kay Abiel. Bigla niya akong hinalikan sa pisngi. Nagulat ako kaya nasampal ko siya. Tapos nagsumbong ako sa teacher namin. Mula noon, lalong tumindi ang inis ko kay Abiel. Kaya't patuloy ko na siyang iniwasan hanggang sa makatapos na kami ng elementary. At ngayon, ang pagpapatuloy ng tampok na kwento sa Campus Love Stories. Pero nung high school na kami, bati na kami ni Abiel. Parang nag-mature na rin kami. Nawala na yung mga galit bata noon. Kaya lang nung okay na kami, bigla siyang nanligaw nung third year high school na kami. Muli ko siyang iniwasan kasi ayaw ko sana ng mahirap lang na boyfriend. Gusto ko yung may kaya dahil sawang-sawa na kami ni mami ko sa kahirapan. Kaya binasted ko si Abiel pero hindi niya matanggap. Sobrang kulit niya. Iniiwasan ko na nga pero nangungulit pa rin. Hanggang sa dumating ang isang hapon na wala talaga ako sa mood. Nabuisit ako sa kakulitan ni Abiel. Sa harap mismo ng gate ng school namin, uwian pa naman noon at ang daming estudyante, pinahiya ko siya. Pinagsalitaan ko siya ng masasakit na salita. Noon na siya tuluyang umiwas sa akin. Kahit saan na kami magkita o magkasalubong, iiwas na siya. Iiba ng direksyon o daan. Bagay na ikinatuwa ko naman at ipinagpasalamat ko pa. Buong panahon ng third year hanggang fourth year, iniwasan ko si Abiel. At sinagot ko si Rogin na maniligaw kung gwapo na, maporma, may kaya pa. Kaya lang nung madaling araw na yon, habang sinasamahan ako ni Abiel sa pagbabantay sa mga labi ng mami ko, unti-unti kapuso ay parang nakakaramdam ako ng hiya sa kanya. Naglalaro siya ng baraha mag-isa noon. Pero kapag masusulyapan ko siya, ay nakakadama ako ng hiya. Hanggang sa napaluhan na nga ako. Nakukonsensya. Nagsisisi. Hinayaan niya akong umiyak noon dahil siguro ang alam niya si Mami ang iniiyakan ko. Pero noon ay nagsalita ako. Abiel, sorry ha. Ha? Bakit? Sa mga ginawa ko sa'yo noon, patawarin mo ako, Abiel. AP, wala na sa akin yon. Please lang, huwag ka nang umiyak. Nakokonsensya kasi ako, Abiel. Hindi ko ma-imagine na nagawa ko yun sa'yo. Ayos lang yun, AP. Sabi ko nga, wala na sa akin yon. Kaya huwag ka nang umiyak. Ang sama-sama ko, Abiel, no? Alam mo bang nagpasalamat pa ako noon nung tuluyan ka nang umiwas sa akin? Mahal na mahal kasi kita, AP. Kaya nung pakiusapan mo ako na iwasan na kita, iniwasan na kita. Ganon kita kamahal. Wala akong hindi gagawin. Basta para sa'yo, gagawin ko. Naalala ko nga ang mga sinabi ko kay Abiel nung hapong yun sa gate. Tama siya. Pinakiusapan ko nga siyang iwasan niya na ako.
Pero bago yon, ay pinahiya ko muna siya sa pamamagitan ng mga masasakit na salitang, "Aso ka ba, Abiel? Bakit ba buntot ka ng buntot?" Halos pasigaw na sabi ko noon. Hinawakan pa nga ako ni Jeline noon dahil nabigla din siya dahil bigla akong nag-freak out. "Bakit? May aso bang ganito kagwapo?" Ganito naman kasi ang sagot ni Abiel noon na parang nang-aasar pa. "Gwapo ka nga, bobo ka naman at ang baduy mong pumorma. Tingnan mo nga yung sarili mo." Hindi naman importante kung baduy ako, AP eh. Ang importante, gwapo ako at wagas ang pagmamahal ko sa'yo. Nakangiti pa rin sagot niya na parang hindi talaga tinablan kasi sa pagpapahiya ko sa kanya. Dahil doon ay lalo pa akong nainis sa kanya kaya ang sabi ko, "Pues makinig ka, Abiel, okay? Hindi ko kailangan ng pagmamahal mo. Kaya para mo ng awa, iwasan mo na ako. Huwag ka nang magpapakita sa akin kahit kailan dahil kumukulo ang dugo ko kapag nakikita kita. Naintindihan mo?" Sa mga gabi ng lamay, hindi ko makita sa Abiel sa paligid o sa mga grupo ng mga nanonood sa mga nagsusugal. Pero kapag madaling araw na, nariyan na siya sa malapit at kapag nakita niyang halos nag-iisa na ako sa pagbabantay kay Mami, papasok na siya, magkikipagkwentuhan. Siya ang tagapalit ng kandila kapag nauupos na. Tagatimpla ng kape namin, tagatanggap ng tong mula sa mga nagsusugal. Sa mga madaling araw na si Papa ang nagbabantay kay Mami, sa kusina kami nagtatambay ni Abiel. Tagatimpla ako ng kape, siya naman ang taga-serve sa mga nagpupuyat ng magdamaga na nagsusugal. May mga SK members na nagsiserve kapag gabi hanggang alas 11 pero umuwi sila kapag madaling araw na, kaya kung sino-sino na lang nagsiserve at kung minsan kanya-kanyang timpla na mga nagsusugal. Noong mga panahong ito, tamad na akong mag-reply sa mga text ni Rogin na boyfriend ko. Ewan ko kung bakit naiinis ako sa mga kwento niya tungkol sa mga pinupuntahan nilang tourist spot sa Camarines Sur. Or siguro masakit lang sa akin yung idea na may gana pa siyang magkwento ng mga happenings niya samantalang ang girlfriend niya ay nagluluksa, nagdadalamhati. Hindi ko pwedeng itanggi noon sa sarili ko, kapuso, na nahuhulog na ang loob ko kay Abiel matapos ng mga kabutihan niya sa akin. Kahit mas maporma at may kaya si Rogin, sa tingin ko tunay na pag-ibig ang mas tama kong itawag sa damdamin kong yun kay Abiel dahil naramdaman ko ang pagpapahalaga sa kanya. Dahil sa pagdamay niya sa akin sa mga panahong kailangan ko talaga ng karamay. Noong libing ni Mami, nakikita ko sa side mirror ng karo si Abiel. Sina Jeline ang kasama kong sumakay sa passenger seat ng karo. Katabi namin ang driver. Ang iba pa ko pang classmate, mga teachers, nasa likod sila ng karo, naglalakad, at kasama dun si Abiel at mga kaibigan niya. Habang nagtatawanan kapag nagkukwentuhan ng mga kaibigan niya, nakikita ko sa side mirror ang mukha ni Abiel. Pakiramdam ko magkasing lungkot kami. Parang nararamdaman niya ang sakit ng nararamdaman ko. Ganon ang ginagawa ko noon, kapuso. Itinutuon ko ang atensyon ko sa paligid ko para mawala ang isip ko sa masakit na katotohanang ililibing na nga ang nag-iisa kong pamilya, ang mami ko. Pagkatapos noon ay mag-iisa na ako. Mula kasi nung mawalan ng hininga si Mami, tuluyan ko nang inalis sa sistema ko ang aking ama. Nung ipasok sa nicho niya si Mami, para akong mawawalan ng malay. Nanghihina ako, nahilo at muntikan na akong matumba.
Nasalaw ako ni Jeline, pero mahina si Jeline. Hindi niya ako kaya isang tao pa ang tumulong kay Jeline para hindi ako bumagsak sa lupa. Si Abiel. At pagtingin ko sa mukha ni Abiel, kitang-kita ko. Umaagos din ang mga luha niya, kagaya ng pag-agos ng mga luha mula sa aking mga mata. Napakiusapan ko si Jeline na matulog muna sa bahay nung gabi matapos mailibing si Mami, pero kahit sa bahay tinangka ni Kapitan pagkatapos ng libing na pag-ayusin kaming mag-ama. Pero nagmatigas ako kay Kapitana. Babae pa rin kayo, Kap. Alam kong nararamdaman mo kung anong nararamdaman ko, sabi ko. Pero anak, yang papa mo na lang ang nag-iisang pamilya mo. At saka alam kong alam mo rin, AP, na hindi ginusto ng papa mo na mamatay ang mami mo. Kap, wala na akong pamilya. Nag-iisa na ako. Yung katotohanan na may ama pa ako, isinabay ko na sa libingan ng ina ko. Para sa akin, Kap, patay na rin ang ama ko. AP, anak, huwag kang ganyan. Hinawakan pa ni Kapitana ang kamay ko noon. High blood ang kinamatay ng mami mo. Ni hindi dumapo ang palad ng papa mo sa katawan ng mami mo, anak. Kap, nauunawaan ko ang trabaho mo, ang tungkulin mo. Salamat sa lahat ng ginawa mo para sa akin at sa mami ko. Pero sana, Kap, nandito ka. Sana nandito ka sa lahat ng oras na nagdudusa ang mami ko sa kagagawan ni Papa. Hindi mo alam kung anong klaseng tao yung sinasabi mong ama ko. Irresponsableng asawa at ama, sugalero, buwisit sa buhay. Nagka-high blood ang mami ko dahil sa kanya. Namatay ang mami ko dahil sa kanya. Kaya please lang, Kap, please. Huwag mo nang ipagpilitan na magkaayos kami. Dahil para sa akin, patay na rin siya. At ngayon, ang pagpapatuloy ng tampok na kwento sa Campus Love Stories. Napakiusapan ko sa Jeline na matulog muna sa bahay nung gabi matapos mailibing si Mami, pero kahit kasama ko si Jeline, ay sobra pa rin ang pagbalot ng lungkot sa buong bahay namin. Napakatahimik na kasi. Wala na yung mga taong nakilamay, wala na yung mga ilaw. At hinahanap-hanap ko ang mami ko. Hindi nagsawa si Jeline sa pagyakap sa akin sa tuwing iiyak ako. Nasa bahay din si Papa noon, pero hindi ko siya tinitingnan at lalong hindi ko siya kinakausap. Nung gabi ring yun na pinag-uusapan namin ni Jeline kung anong gagawin ko sa buhay ko, sinabi kong magtatrabaho muna ako dahil wala namang magpapaaral sa akin. Habang naghahanap ako ng trabaho, ay makikitira muna ako sa kanila. Nasa bayan kasi ang bahay ni Jeline. Kinabukasan sumabay na ako kay Jeline sa pag-alis, dala ang halos lahat ng damit ko. 2 malalaking bag ang bitbit namin noong palabas na kami ng bahay. Ngunit biglang lumabas si Papa at nagsalita. Anak, saan ka pupunta? Sandali ako natigilan pero hindi ko siya nilingon. Hinabol niya kami at hinawakan pa niya ako sa braso. Hindi ka aalis, AP. Sabi niya, ngunit desidido akong huwag siyang pakinggan at huwag siyang tingnan, kaya tinabig ko ang kamay niya. Pero, anak, kung kailangan lumuhod ako sa harap mo para mapatawad mo ako, gagawin ko. Sabi niya, at sa sulok ng mga mata ko ay nakita kong lumuhod nga siya sa lupa, pero hindi ko siya pinansin. Iniwan namin siya at nagpatuloy kami ni Jeline sa pag-alis. Habang papalayo kami ay naririnig ko ang boses ni Papa. Tinatawag ang pangalan ko pero hindi ko siya nilingon man lang. Parang aagos sa mga luha ko noon, kapuso. Pero pinigilan ko.
Sabi ko wala akong dahilan para maiyak sa taong pumatay sa mami ko. Isang araw lang ako nakitira kina Jeline dahil nung pangalawang araw ay natanggap ako sa isang grocery store sa bayan. Sales lady at stay-in. 6 kaming sales lady at lahat kami ay stay-in nga. Magkakasama kaming 6 sa isang kwarto na nasa second floor lamang ng grocery store. Nung unang gabi doon, akala ko okay na ako kasi syempre mga bagong kasama, bagong kakilala, bagong paligid. Pero nagising ako ng madaling araw at kaagad si Mami ang naalala ko. Nagising ang katabi ko sa pag-iyak ko dahil talagang hanggang noon kapuso. Hanggang noon talagang napakasakit sa akin. Hindi ko alam kung paano tanggapin na nawala na ang mami ko. Napuyat ako nung gabing yun pero kailangan kong magsipag sa trabaho lalo na't bago pa lang ako at napakasungit ng aming amo. Kaso 2:00 ng hapon ay halos hindi ko na kayang pigilan ang antok ko. Magsasara na talaga ang mga mata ko. Pero kailangan kong magtrabaho. Mayroon akong dinespatcha. Mayroon siyang paktorya o listahan ng mga bibilhin niya. Ang alam ko ay tama naman lahat ng nailagay ko sa karton niya pero bumalik ito pagkatapos ng 1 oras at nagreklamo. Kulang-kulang daw ang na-dispatch siya sa kanya. Dahil doon ay pinagalitan ako ng amo ko. Kahit napakaraming tao. Yung mga salitang tanga, estupida. Yumuko na lang ako noon sa sobrang hiya. At saka tahimik na umiyak. Awang-awa ako sa sarili ko. Noong nagsasara na kami ng hapon, talagang hindi ko na kaya ang antok ko. Sinasamahan na lang namin ang kasamahan naming lalaki sa pagkakandado ng pwesto. Hawak ko ang cellphone ko noon na maghapon na hindi ko nahahawakan dahil bawal ang cellphone kapag nasa trabaho. Nakita kong may text si na Jeline pati si Rogin na boyfriend ko pero hindi ko nagawang buksan ang mga messages na yon dahil parang matutumba na ako sa sobrang antok. Nang may lalaking lumapit sa akin, tinawag ang pangalan ko. Paglingon ko, si Abiel. Si Abiel ang nakita ko at sa kanyang mukha, para siyang iiyak. Okay ka lang? Tanong ko. Hindi. Sagot niya tsaka kumislap na nang tuluyan ang nahulog na luha sa mata niya. Bakit ka ba umiiyak, Abiel? Kasi naaawa ako sa iyo, AP. Hirap na hirap ka na. Hindi, Abiel. Kaya ko to. Inaantok lang talaga ako. Nakita kita kanina, AP. Nang pinapagalitan ka ng amo nyo. Kung pwede ko lang siyang batuhin kanina, sana ginawa ko na. Sabi niyang sa pagitan ng ngit-ngit ay ang kanyang pagluha. Noon kapuso ay napaluha na rin ako pero noong mamasa ang mata ko ay bigla itong humapde. Ang sabi po ni AP o ni Abiel, hindi ko kaya nakikita kang nahihirapan, AP. Hindi ko kaya. Sumama ka na lang sa akin, AP. Ito ba ang narinig kong sabi ni Abiel nung sandaling yun na nasa harap pa rin kami ng kasasarado lang naming pwesto? Saan? Saan tayo pupunta? Sa Tugigaraw. Magtatrabaho ako. At ikaw mag-aaral ka. Natigilan ako sa sinabing ito ni Abiel. Nagtaka ako.
Kasi bakit niya sinasabing mga yun hindi pa naman kami at may boyfriend pa ako, si Rogin. Hindi, okay lang ako, Abiel. Huwag mo akong alalaanin, okay? Sabi ko. Hindi ka okay, AP. Nakikita ko hindi ka okay. Bakit kasi gusto mong gawin yun sa akin, Abiel? Hindi naman tayo. Wala tayong relasyon, tsaka, Abiel, hindi ko kailangan ng awa. Kahit pa tayo o hindi magiging tayo, AP. Gusto kitang tulungan. Gusto kong maging maganda ang buhay mo. At pangako, hindi ako maghahanap ng anumang kapalit. Tinitigan ko sa mga mata niya si Abiel. Nakita ko doon ang sinseridad niya. At dama ko sa puso ko ang pagmamahal para sa kanya, pero alam kong hindi yun tama dahil may boyfriend pa ako. Please, AP, pumayag ka na. Abiel, salamat na lang, pero siguro, sarili mo na lang ang tulungan mo. Ikaw na lang mag-aral para maging okay ang buhay mo. Sagdi ko, pero ang sagot niya, hindi ko kayang mag-aral. At hindi ko kayang maging okay, AP, kapag naiisip ko na hindi ka okay. Okay nga lang ako, Abiel. Pangarap ng mami mo, di ba? Na maging teacher ka. At gusto mo rin naman maging teacher, di ba, AP? Naikwento mo sa akin yan nung lamay ng mami mo. At gusto kong matupad yun. Kaya nagmamakaawa ko sa AP. Pumayag ka na. Noon ay muling nagbadya ang pagbalong ulit ng luha sa mata ko dahil naalala ko na naman ang mami ko. Tama na ikwento ko nga kay Abiel noon. Maliit pa ako, naglalaro na kami ni mami ng teacher-teacheran. Siya ang estudyante ko at ako ang teacher. Paano mo gagawin yun, Abiel? Anong trabaho ang papasukin mo para mapag-aral ako? Kahit anong AP. Malakas ako. Marami kong alam na trabaho. Hayaan mo ako na lang ang bahala sa lahat. Sabi niya. Nakatitig ako sa gwapong mukha ni Abiel noon pero walang salitang lumabas sa mga labi ko. Ang totoo, gusto ko talagang mag-aral. Oo, gusto kong mag-aral. Pero ang problema, bakit si Abiel magpapaaral sa akin? O kaya ba talaga niya? At kahit kaya niya, bakit ako papayag na siya magpaaral sa akin? Babalik ako kapag enrollment na sa Tugigaraw, AP. Sige, kumain ka muna ha bago ka matulog. At saka ingat ka palagi. Sabi niya bago umalis. Hindi niya ako hinintay na makapagsalita ulit, makatanggi. Pero sa totoo lang, kapuso, nasa puso ko noon ang matinding pagpapasalamat sa Diyos dahil mayroong isang Abiel sa mga panahong yon na nagpaparamdam sa akin na mahalaga ako, na may kwenta ang buhay ko at hindi ako nag-iisa. Kahit mahirap dahil talagang masungit at bungangera ang aming amo sa grocery, ay pinagpatuloy ko ang pagtatrabaho. Mahirap dahil hindi lang sa nakakapagod kundi dahil sa wala pa ring lubay ang mga problema sa buhay ko noon. Alam kong dumating na nga si Rogin at ang pamilya niya galing ng Camarines Sur, pero hindi siya nagpakita sa akin. Nasabi ko sa text na nagtatrabaho na ako sa grocery. Alam kong dismayado siya noon base sa reply niyang, "Ha? Bakit nagtatrabaho ka sa grocery pa?" May kaya kasi ang pamilya ni Rogin at alam kong ikinahihiya niya ang pagiging sales lady ko. Akala ko okay lang sa akin na mag-break kami ni Rogin pero hindi pala. Dahil noong hindi na siya nagte-text sa akin, ay nasasaktan ako ng sobra. Lalo na yung maghapon na pagod sa trabaho
At tanging libangan ko na lang sana ang mag-text o makabasa ng text message mula kay Rogen, pero nabibigo ako. Tinetext ko na si Jeline at Arian tuwing gabi. Nagtatanong ako tungkol kay Rogen. Si Jeline ang talagang tunay na kaibigan dahil kaya niyang magsabi sa akin ng totoo kahit alam niyang masasaktan ako. Si Arian kasi sabi niya, wala akong balita kay Rogen eh, hindi ko pa siya nakikita, friend. Samantalang si Jeline, nakita namin sa birthday ni Paula. Sa tingin ko, dapat mo na siyang kalimutan, Bes. Na hindi ka man niya nga tinanong sa amin. Sino kasama mo nung birthday ni Paula? Tanong ko. Si Arian, si Mabet, si Cheska. Naunawaan ko naman si Arian kung bakit siya nagsinungaling. Alam kong ayaw lang niya akong masaktan pero sa totoo lang, nasaktan ako. Minahal ko din naman kasi si Rogen. Pero may isang gabing kailangan ko na rin lunukin ang pride ko. Tinext ko si Rogen. Arang sabi ko, bakit mo ako iniiwasan, Rogen? Ayaw mo na ba? Sana magsabi ka ng totoo. Please be honest, sabi ko. Nag-reply siya at ang sabi niya, okay, magiging honest ako sa iyo, AP. Naalala mo ba nung magkwentuhan tayo tungkol sa mga pangarap natin? Tayong dalawa, magiging professionals. Ipagmamalaki tayo ng mga magulang natin. Makikilala tayo sa lipunan. Ganon din ang gusto ko at ganon din ang gusto ng mga magulang ko. Pero AP, sa lagay mo ngayon, malabo nang matupad ang mga pangarap na yon. I'm sorry, AP, kung nasabi ko ito sa'yo. Naging honest lang ako gaya ng gusto mo. Napaluha ko sa text na ito ni Rogen pero nagawa ko pa rin mag-text ulit. Diretsahin mo na lang ako, Rogen. Ayaw mo na ba ako? Bakit ba kailangan pa ng diretsahan, AP? Hindi mo ba nagigets? Sales lady ka at ako mag-aaral ako sa Baguio. Ano pang mangyayari sa relasyon natin kung ang laki na ng agwat natin? Parang nakikita ko ang expression ng mukha ni Rogen nung tinatype niya ang masakit na mensaheng yun sa akin. Hindi na ako nag-reply. Tinanggap ko na lang kahit masakit. Noong pangalawang linggo ng Mayo, dumating si Abiel at ang sabi niya, enrollment na. Magpa-enroll ka na sa Tugigaraw, sabi niya. Pero sinagot ko siya. Ayaw ko sa Tugigaraw, Abiel. Sagot ko. Parang nagulat siya at napatitig siya sa mga mata ko. At saka nagtanong, kung ayaw mo sa Tugigaraw, saan mo din gusto? Gusto kong sumandal kay Abiel nung nasa bus kami papuntang Manila. Gabi kami nagbiyahe upang umaga kami darating doon. Gusto kong iparamdam sa kanya na nagpapasalamat ako at minamahal ko siya sa pamamagitan lang man sana ng pagsandal ko sa kanya, pero hindi ko yun ginawa. Tinapos ko lang noon ang isang buwan ko sa grocery. Nakuha ko naman ang 2,000 pesos na sweldo ko. Hindi ko tinatanong si Abiel kung magkano ang dala niyang pera, pero alam kong meron dahil buong bakasyon ay nagtrabaho siya sa bukid. Napakaitim nga ni Abiel noon pero bagay sa kanya ang maitim. Guwapo si Abiel, matikas at matigas ang kanyang pangangatawan kahit sa edad pa lang niyang 17 noon. Nasa 5'8" kasi ang height niya. Mahal ko na siya noon pa pero sa buong biyahe namin nung lumuwas kami ay never siyang nagtanong kung kami pa rin kaya ni Rogen. Ayaw ko namang ako ang maunang magkwento dahil ayaw kong isipin niyang ipinahihiwatig ko sa kanya na pwede na kami. Pero nakatulog ako sa biyahe at noong magising ako ay nakaunan pala ako sa kandungan ni Abiel. Noon sa pagkapahiya ay bumangon ako at sumandal ng maayos sa upuan.
O ba't ka gumising? Tanong niya. Hindi ako sumagot dahil parang gusto ko pa talagang matulog sana. Malapit na tayo sa Manila, AP. Bulacan na ito, oh, sabi niya. Noon ay bahagya akong nakadama ng kaba. Bata pa ako nung huli akong makatuntong ng Maynila. Grade 3 ako noon. Sa Valenzuela ako pinanganak, ayon kay Mami. Doon sila nagkakilala ni Papa. Sales lady daw si Mami noon at si Papa naman ay customer. Sa ganoon sila nagkakilala hanggang sa nagkain-laban na, nagsama na kahit hindi kasal, dahil sa sitwasyon ni Mami noon ay hindi madali ang magpakasal. Tubong General Santos City sa Mindanao si Mami at ang pagkakapunta niya ng Maynila ay dahil lang sa paghila sa kanya ng mga kaibigan niya noon na gustong i-explore ang buhay Maynila. Gaya ko katatapos din lang daw ni Mami noon ng high school nung magtapang-tamakan siyang iwanan ang kanyang probinsya. Naging katulong daw silang magkakaibigan nung una hanggang sa magsawa sila sa pagiging katulong ay nag-waitress hanggang sa naging sales lady si Mami. Noong siya ay magbuntis dahil live-in na nga sila ni Papa, natigil na daw siya sa pagtatrabaho pero okay pa rin daw ang buhay nila dahil laging maraming pera si Papa kahit wala naman daw siyang trabaho. Isang araw ay nalaman daw ni Mami ang sekreto ni Papa. May mga negosyo pala si Papa kaya lagi siyang maraming pera. Nagtaka daw si Mami kung bakit kailangan niyang ilihim ito sa kanya. Pero ang mas masakit na katotohanang natuklasan daw ni Mami noon tungkol pa kay Papa ay may asawa si Papa at anak. Sa kwento ni Mami noon nang hina daw siya noong matuklasan niyang may asawa at anak na si Papa. Sa kwento pa rin ni Mami noong 3rd year high school ako. Ipinaglaban naman daw kami ni Papa sa asawa niya noong mga panahong nagugol na ang buhay ni Papa dahil nalaman na rin ng tunay nitong asawa na may kinakasama siyang iba. At ang Mami ko ngayon. Nilayasan daw ni Papa ang totoo niyang asawa at mga anak sa Valenzuela at inuwi niya kami ni Mami dito sa Cagayan. Ipinagbubuntis pa lang niya ako noon. Nandito kasi ang pamilya ni Papa pero ayon kay Mama, kararating pa lang daw nila noon. Ay pinapalayas na sila ng Mama at Papa. Pinapalayas na kaagad sila ng Mama at Papa ni Papa. Ayaw nila ang ginawa ni Papa na pag-iwan sa mayaman nitong asawa para makasama ang aking ina. Kaya ang nangyari, nakipag-away si Papa sa mga magulang niya. Pilit daw nitong kinuha ang kanyang mana. Isang lote at isang lupang sakahin sa baryo. Doon sila tumira at doon na rin ako ipinanganak. Kaso yung lupang sakahin o agricultural ay ibinenta ni Papa pero ang mas malaking bahagi ng napagbentahan ay kinuha daw niya upang may pangpuhunan sa negosyo. Pero wala namang negosyong nasimulan dahil nagsugal lang ng nagsugal si Papa. Lahat ng klase ng sugal, sinalihan niya, lalo na ang sabong. Nung una daw, sabi ni Mama, malalaki naman daw ang panalo ni Papa kaya nga nakapagpatayo pa ng maganda ngunit maliit lang na bahay na siyang bahay kung saan na ako lumaki. Pero sa paglipas ng mga panahon, alam daw ni Mami na nauubos na ang pera ni Papa at may mga araw na linggo at buwan na hindi siya nagpapakita at ang kutob ni Mama ay umuuwi na ulit si Papa sa kanyang tunay na pamilya sa Valenzuela. Yun daw ang tama, sabi ni Mami, pero masakit pa rin sa kanya. Kaya nga habang nagkakaisip ako, madalang kong makita ang aking ama. Lalo na nung elementarya na ako hanggang high school. Madalang pa sa patak ng ulan kung makita ko siya.
Nakakapagtinda lang ng karne sa palengke si Mama kaya may pinantutos-tos siya sa akin at sa pangangailangan namin. Pero kung galing kay Papa, ay hindi na raw siya umaasa. Nung ikwento ni Mama sa akin ang kumpletong detalye tungkol sa buhay nila ni Papa ay nasa 3rd year na ako ng high school. Naawa ako sa kanya noon kaya't ang sabi ko sa kanya, hayaan mo Mi, pag nakatapos ako ng college, aalis tayo dito. Bibigyan kita ng buhay na maginhawa, buhay na walang problema. Natuwa si Mami noon pero alam ko din na mahirap pagpaaral ng college kaya't ang tanong ko noon sa kanya, Mi, kaya mo ba akong pag-aralin sa college? Kakayanin ko May naitatago akong pera dyan, matagal na. Yun pa yung party ko sa pinagbentahan ng lupa ng Papa mo noon. Hindi naman niya hinahanap kaya yun na lang ang gagamitin ko pag college ka na. Nung maalala ko ang bahaging ito ng kwentuhan namin ni Mami noon ay muling nagsikip ang dibdib ko at kaagad akong napaluha. Nabahala si Abiel nung makita niyang iiyak na naman ako. Nasa bus pa rin kami noon. Ang perong yun kasi ang dahilan kung bakit inaway ni Papa si Mami, na siyang naging dahilan ng pagkamatay ng aking ina. Tama si AP. O tama na AP. Huwag ka nang umiyak. Ito ang marahang sabi sa akin na Abiel. AP, gusto ko mula ngayon. Kalimutan mo na lahat ng lungkot at sakit sa buhay mo. Lahat ay gagawin ko, AP. Para lang sumaya ang buhay mo. Katext ni Abiel ang kaibigan niyang si Norwin noon pang bago kami sumakay ng bus. Nag-aaral si Norwin sa New Era University sa Quezon City. Ayon sa kanya ay marami daw siyang alam na paupahang kwarto sa Barangay Commonwealth kung saan din sila nangungupahan ng mga pinsan niya na nag-aaral din sa New Era. Hanapin lang daw namin ang Iglesia ni Cristo sa Tabigo Street sa Commonwealth. Kaya mula sa terminal ng bus ay sumakay kami ni Abiel ng taxi. Kaso halata yatang naligaw ang taxi driver dahil nagpapaikot-ikot lang kami hanggang sa nakita ko ang PUP Quezon City building. Dito na tayo, Abiel, sabi ko. Ewan ko pero bigla ka na lang naramdaman na gusto ko na doon. Sa tingin ko kasi ay hindi mahal mag-aral doon at alam ko rin siyempre na public school ang PUP pero hindi ko alam na mayroon pala itong campus sa Quezon City. Noon nga ay bumaba na kami. Marami ng estudyanteng nagpapa-enroll noon pero ang sabi ni Abiel, kontakin daw muna namin si Norwin. Wag na, sabi ko. Naisip ko kasi yung duda na kapag may kakilala kami, ay hindi ako magiging komportable na makasama si Abiel sa isang bubong bilang kaibigan lang. At kapag may kakilala kami, maaaring makarating sa mga kakilala namin dito ang lahat ng nangyayari sa amin. Dito na lang tayo maghanap ng boarding house. Gusto ko yung malapit lang dyan sa school na yan, sabi ko. Noon nga ay naglakad-lakad kami. Ilang room for rent ang nakita namin. Si Abiel ang nakikipag-usap. Iisa na lang daw ang bakante, sabi niya. Pagkatapos lilipat na naman kami sa iba. Hanggang sa mapunta kami sa isang bahay na halatang bago pa. Si Abiel ulit ang nakipag-usap dahil ako'y laging naiiwan sa tabi ng kalsada, tagabantay ng mga bagahe namin. Nakangiti si Abiel nung bumalik siya sa akin habang binubulsa ang wallet niya. Dito na tayo, nakapagbayad na ako, sabi niya. Muli niyang binuhat ang mga bag namin tsaka kami umakyat at pumasok sa isang maliit na kwarto na may iisang kama na pang-isahan lang. Doon ako natigilan, nadismaya. Kasya ba tayo dyan? Tanong ko. Napangiti siya. Ikaw lang dito. Doon ako sa baba. Pero mas maliit pa dito yung kwarto ko, sabi niya.
Noon ay nawala ang pagka-dismay ako dahil nalaman ko na hindi naman pala kami magsasama sa iisang silid. Pero sa totoo lang, okay din lang naman sana sa akin kahit magsama kami sa isang kwarto. Para mas matipid sa gastos. Tuloy nalungkot ako noon. Nagdalawang isip dahil pakiramdam ko, mahihirapan si Abiel kasi kwarto pa lang 2 na ang babayaran niya. Pagkain pa namin, allowance ko pa, tuition fee. Public school naman pala yung PUP, sabi nung may-ari ng bahay. Mura lang daw tuition fee dyan. Sabi niya bago lumabas ng kwarto ko. Hayaan mo, Abiel. Magtatrabaho din ako, sabi ko. Bumalik siya at lumapit sa akin. Sumeryoso ang kanyang mukha. Tinitigan niya ako pero shy. Ang sabi niya, di ba sabi ko sa'yo, AP, ayaw ko na mahirapan ka. Nandito tayo para mag-aral ka. At yun lang ang gusto kong intindihin mo, AP. Mag-aral ka lang. Bago magtanghali anong araw na yun ay lumabas kami ni Abiel para mamili ng mga gamit namin. Napakasaya ng araw na yun dahil nagtatawanan kami ni Abiel sa pamimili ng gamit namin sa kwarto at saka sa kusina. Ayaw niyang bumili ng kutsyon. Ipapatanggal pa nga daw niya yung bakal na katre dahil mas gusto niyang matulog sa sahig. Banig daw ang bibilhin niya. Mga gamit sa kusina, kaldero, kaserola, kawali. Pareho kaming natawa noong kausapin ni Abiel ang sales lady para tanungin kung magkano ang palayok. Ay wala kaming palayok, sagot ng sales lady. Ayan o, turo ni Abiel sa kawali. Kawali yan, di yan palayok, sagot ng sales lady. Palayok sa amin yan hirit pa ni Abiel. Actually pati ako hindi ko rin alam na kawali ang Tagalog ng frying pan dati. Palayok din kasi talaga ang alam ko kasi akala ko hango ito sa salitang Ilocano na paryok. Ang palayok daw ay banga. Dahil doon ay nagtatawan kami na Abiel. Nahalata tuloy na taga-probinsya tayo, sabi pa niya. Inabot kami na hanggang 3:00 sa pamimili pero tawa kami ng tawa pagdating namin sa kasera. Dahil nung magluluto na sana kami, wala pala kaming kalan. Dahil doon ay muling lumabas si Abiel para bumili ng kalan pero nagulat ako nang makita kong hindi lang kalan ang binili niya kundi pati mga batsa, timba at saka malaking salamin. Para yan sa kwarto mo. Para makita mo lagi ang sarili mo. Para makita mo na maganda ka at hindi ka tapat nagiging kawawa. Dahil masyado kong espesyal sa mundong ito, AP, sabi niya. Bahagya siya nakangiti noon pero alam kong matagal pa niyang pinag-isipan ng mga salitang yun bago niya nasabi sa akin. Sumasobra na yatang kabaitin mo, Abiel. Hindi ko na alam kung paano kita babayaran. Mababayaran siguro kita pagdating ng araw pero hindi ko alam kung gaano yun katagal, sabi ko. Pero tinitigan niya ako sa aking mga mata at ang sabi niya, di ba sabi ko sa iyo, AP, hindi ako maghahangad o maghahanap ng anumang kapalit o kabayaran sa lahat ng ito. Oo, pero hindi pwedeng hindi kita mabayaran, sabi ko. Nakita kong nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Parang nagalit. At nalaman ko galit na nga noong muli siya magsalita. Hindi ka magbabayad ng kahit na ano, AP. Kaya huwag mong isipin ang mabayaran ako. Ulitin ko, ang gusto ko lang mag-aral ka. Magkaroon ka ng magandang buhay pagdating ng araw. Yun lang ang gusto kong isipin mo. Naintindihan mo ba ako, AP? Maliwanag ba? Magbabalik ang Campbell's Love Stories makalipas ang ilang sandali.